BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 6:56. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabus. Aldaw po tabi kita ngunyan kanda. Bebes, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal. Regional Technology Communication Regional Technology Commercialization Center RTCC kan Departamento kan Agrikultura Regional Office number 5 katabang ana mga agri-entrepreneurs na mga parauma para man sa pagpapasinso asin man maimarket ana sa indang mga produkto. Kabilugan na ayuda ipinagpamudbud kan na DSWD sa Bicol o minabot na sa 48 milyones pesos. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Ibang mga konsumidor kanda kooperatiba kanda Caso Ricodos da ikumbinsido sa liwat na pagbaba sa taripa kanda Caso Ricodos. DSWD Philippine Navy nagsarong pwersa sa pagatud ni natabang sa mga nadistroso o sa mga apektado kanda bagyo duman sa parte kanda probinsya kanda Catanduanes. Alert level number 1 nakabandira sa bulkan kanda Mayun. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga nakakasuhan sa kasong cyber libel sa Bicol mas pang nagdadakol. Bago pa man naglamasa ada bagyong Christine nakapagbisita tulos si Gobernador Luigi Villafuerte sa Barangay San Isidro, Pamplona, Camarines Sur asin nakapamudbud tulos nintabang. Yan ang mga headlines kanda mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Ang atong marahay na aga po, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ngunyan na yaon sa alert level number 1 ang bulkan kanda Mayun. Base sa pinakahuring impormasyon na pinagpaluwaskan Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOX sa tao kaniya nagkaigwanin maluyang banaaga sa parte mismo kanda crater glue asin man bunganga kan mayon na volcano na naaninag sa parte mismo kanda telescope nakapagtala man ang bulkan ni naabuton sa 552 na tonelada oral daw kan pinagapod na sulfur dioxide na ibinuga kana bulkan mayon base sa monitoring kana sinambit ng ahensya sa nakalis na 24 oras asin katamtaman na pag-alisngaw
ninda pagpadpad sa parte mismo kanluran sa timog sa lugar kanda pagkakaigwanin pamamaga kana nasambit ng bulkan sa ngunyan ipinagpapangalad ang paglaog sa 6 km permanent danger zone asid paglayog kan anuman na lulunadan panga ere sa ibabaw kan sinambit ng bulkan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayong pong naiatud kan Department of Social Welfare and Development DSWD, Field Office No. 5, Bicol Region, katabang ang Philippine Navy, ang dagdag na family food packs gikan sa Tabaco City Port pasiring duman sa probinsya kan Catanduanes Kasudma sa kabilugan na 2,300 na FFPs gikan sa Regional Warehouse sa Bugtong Legazpi City sa Albay ipinagatud sa pantalan sa bilang na 300 na FFPs anda pinagdara sa banwaan kan Birak Catanduanes gamit ang barko kan Philippine Navy kan nagtalikod na banggi mantang ang natatadang 2,000 na FFPs an inilunad asin ipinarara kinaagahan kanda sudma ang mga food packs na ini naging critical na suporta sa padagos na relief operation kan sinambit ng ahensya tanganiman na matabangan ang mga pamilyang grabing naapektaran kan Super Typhoon Pipito. Ang matrayumpong operasyon naging posible sa pagikan na padagos-dagos na koordinasyon kan DSWD sa parte kan Philippine Navy na obhetong mayatud ang tabang sa mga nangangaipo kan na mas marikas na transportasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang ibang konsumidor day kumbinsido sa liwat na pagbaba sa taripa kan kooperatiba kan Kasorikudos. Hababa na nga ni anda taripa halang kaumanda ang pinagbabayadan. Ang sabi ninda pakiayos ang serbisyo kani nagkapira sa mga komento o report na nakaabot sa laog mismo kan kooperatiba kan Kasorikutu Electric Cooperative sa tao kan pagbaba liwat kan sinambit ng tarifa. Dakol pa man anday naging kumbinsido orog na sabi ka na mga iniya asahan na liwat ang paglangkaw sa bulan kan Disyembre sa kikipag-ulay Kirenera Bukaya tagapagtaram kan Electric Cooperative dakula ang tsansa na pwedeng bumaba na taripa sa basudod pa nga bulan lalo na taamihan na bastante ang magiging supply asin posibleng magbaba na mga pagbabakal sa mga supplier kundi naapektuhan ana mga power plant na ini anda dahilan ka na pagbaba kan taripang unyad sa parte mismo kanda supply ka na kuryente egwaninda 7 pesos 92.55 an kada kilowatt hour sa residential asin nagaabot man sa 7 pesos 11 ana kada kilowatt hour sa low voltage 6 pesos 0.979 kilowatts hour sa high voltage basado man sa opisyal aminado sindang dai pagabus sanggatos porsyento napapailawan urog na sa banwaan kan Siroma asin man sa banwaan kan Tinambaka Camarines Sur may barangay pa na mayo pa nin supply nin kuryente sa kunyunyan pangapudan kani sa mga konsumidor na kinakaipuan paman ana balansyadong paggamit kan kuryente ninuli ta digdiya nasa pagkonsumo paman giraray kaya mataas ang pinagbabayadan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sikyo arestado sa kasong 2 counts of rape. Boyet Padere sa detalye. Arestado ang sarong security guard na taga dyan sa Karomantic Barangay Carolina Ibiza Naga. Pulis sa kasong 2 counts of rape. Sigun kay Police Pedro Ray Alvarez Police Station 1 Commander
nabitbit nilang warrant of arrest na ini-issue ni Judge Irma Isadora Bungpudin kan Branch 25th Judicial Region. Asin may pitsa pang January 10, 2006. Sinabi pa kan opisyal na sa tabang kansarong informante na araman nindang unsuspect yaon sa Sonsit sa Barangay San Francisco, igdi sa Nagana. Kung ka alas 12, imigay pagkaunto, tulos na dinuman kan mga polis ang pinagtutuklong lugar dato sa Pingrabalan at Secure at si Anthony sa warrant of arrest, nagsasabi na mayor pinagrekomendang piyansa para sa sinambit ng suspetsado. Para sa BBS News, Boyet Perez. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Task Force kapatid kan National Electrification Administration niya asin man kan na Pilrica mapadaran ni na 193 na mga personay para man sa power restoration duman sa probinsya kan Catanduanes. Iyan tanganing siguradon ang tulos na restoration kan serbisyo kan kuryente sa probinsya kan Catanduanes. Ang Task Force kapatid sa irarom kan National Electrification Administration NEA ang mapadaranin 193 na mga personnel gikan sa Rion Bicol, Eastern Visayas asin man sa Calabarzon basado sa PCLCU General Manager Engineer Francis Giananda nag-abot sa islang probinsya kan Catanduanes kasubanggi sa grupo na hali sa Sorsogon Electric Cooperative 2 asin may maabot pang 10 kooperatibang unyada na may 11 mga kooperatiba kabali ang 17 truck asin na 11 man na light vehicles na pinaglalauman man na maabot ngunya na aldaw mapasiring sa manlaydlay ng mga munisipalidad ang task force para personal na panginutan ang operasyon kan tulos-tulos na pagpapakaray kan power lines asin maibalik ang kuryente sa mga residente sa asinmad sa intirong banwaan padagos ang operasyon kanda PCLCU asin task force kapatid tanganing mas pang maparikas ang liwat na pagbuelta kan kuryente sa kabilugan na probinsya kan Catanduanes basado kay Engineer Giananda Obeto ninda na makumpleto ang mga lakdang asin maibalik ang serbisyo kan kuryente sa gabus na lugar antis paman mag-abot ang Pasko. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DRRM team kan Departamento kan Edukasyon Bicol ipinadara duman sa Catanduanes para man sa assessment kan danyo sa mga eskwelahan darakan bagyong Pipito. Daryl Banyas sa detalye. Ipinadara na kan sarong aldaw ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad ang sarong team gikan sa Disaster Risk Reduction Management kana sinambit ng departamento sa probinsya ng Catanduanes na iwan makondusir ng post-disaster assessment kan mga nadanyara na eskwelahan sa sinambit ng probinsya kan super typhoon na Pipito. Ang grupo pinanginutan ni DRRM Officer Deo Moreno asin man Engineer Daisy Moratelia nakatalaan sindang direkta makipag-coordinar sa Schools Division kan Catanduanes para sa pag-assess kan mga naraot na infrastruktura kan eskwelahan o rugnaan mga classrooms asin kung ano ang immediatamente pang-ipukan mga eskwela asin man mga paratukdo lalo na sa mga lugar na grabing danyos ang inabot asin masiguro man ang kaligtasan. Tinaawan ng tulong aldaw para sa assessment kung saan konsentrado sinda sa Pandan, Panganiban, Gigmoto, Karamuran, Magamanok asin man sa Banwaan kan Vega. Dagdag na balita sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, kabilugan na kantidad nin ayuda ipinamudbud kan DSWD sa Bicol sa mga naapektaran kan pinagapod na Super Typhoon Pipito o minabot na sa 48 milyones pesos ang kantidad. Padagos ang pagduhol din ayuda kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol sa mga natamaan asin man na distroso kan bagyong Pipito sa riyon kan Kabikulan sa pinakauring drome ka-update kan departamento puminako na sa 48,355,821 pesos
and kabilugan na kantidad kan pinagapod na humanitarian assistance ana ipamudbud sa manlaylay ng mga lugar kan Rion Bicol kanda sudma nagtalikod na daw pinagapanginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdulnin 1,000 family food packs sa mga pamilyang grabing naapektaran kan bagyo duman sa probinsya kan Catanduanes asin nagtauman ni na 5,000 na financial assistance sa 500 na mga household na narautan kan harong ninhuliman kan sinambit ng super typhoon. Nasa 36 na mga truck na may karga nga 61,200 na family food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development, Visayas Disaster Resource Centers, BDRC, asin ang National Resource and Logistic Management Bureau, NRLMB, ana nagabot kana sudma sa presente ini nakabugtak sa regional warehouse sa Pawa asin na bugtong sa siyudad kan Legazpi sa pakikipagtabangan kan departamento kan Philippine o kan departamento kan DSWD asin man kan Philippine National Police PNP kay banan man ang Bureau of Fire Protection BFP. Nasa 46,850 na mga FFPs ang tulos-tulos na naidispatch sa pasiring man sa mga apektadong mga banwan kan probinsya kan Catanduanes asin ang ikapat na distrito kan probinsya kan Camarines Sur sa Ngunyan. Egwaninda 147 milyones pesos na kantidad na standby funds ana stockpiles ang departamento na preparado nga ipamudbud sa panahon kan pangangaipo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga sinasampanin kasong cyber libel sa Kabikulan mas lalong nagdadakol. Boss O Kaisminda sa detalye. Pinagkumpirmar ni Police Captain Erwin Makula, ang Regional Director kan Cybercrime, na konsahin bisita man kasugma sa ginibong Cybercrime Seminar na mayora na mga nagatindir, mga taga-media na konsen pinagsabi kay ni sa ginibong forum na nagdadakol ngunyan ang mga nasasampaanin kaso asin igwa na subot nin na convict sa kasong cybercrime law sa Bicol Region asin igwa man subot nin mga taga-media na pinagasa nga tanin kaso na ngunyan pinagdadangog sa korte na konsain nasa anom na mga taga-media sa Bicol Region kabali man ang saro na kasong pinagkakaputan nila igdi sa siyudad ning Naga. Ang number 2 case po ay yung estafa, yung swing estafa, yung Article 315 ng Revised Penal Code. And number 3 ay yung ating 9995 natin, yung Anti-Photo in Video Voyeurism Act. And number 4, yung illegal access na nakapaloob sa RA 1175. And number 5, andyan po yung RA 11313, yung bagong batas na Safe Species Act. Yun po yung prevalent crimes na inahatag namin. Parte yan kanaging pahayag ni Regional Director Police Colonel Erwin Makula, Regional Director kan Rako na iyo ang nagkakapot kan cybercrime sa intirong Bicol Region na konsain sa 112 kaso na sindang kapot. Igwa na sa butig dining anom na nakonvict sa kasong cybercrime. Dagdag na bareta sa lado lokal Karismenda pa sa bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ang pagdulnin tabang kan serbisyong Kapuarte ninda Governor Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, Congressman Elre Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte and 5th District kan probinsya kan Camarines Sur sa mga residentes kan probinsya kan sudma nakapagtauna naman nasambit ng mag-arma ni natabang pinansyal kung sain kinakaipuan kan aki ni Maria Lorena Ileria
na taga dyan sa San Vicente Pili, Camarines Sur na magkaigwakan pinag-aapod na hearing aid. Kaya siya nagrani sa parte mismo kan Kapuarte Medical Assistance Program nanganing maghagad nin tabang medikal. Dahil siya nabigo asin na tulos siyang tinawan nin ayuda nin kantidad 70,000 pesos para mana sa pangangaipo kaning medikal para sa iyang aki. Ang programang ini ang tulos na itinao ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elre Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte. Anasambit ng dakulang tabang na kantidad para man sa pamilya asin sa aki ni Maria Lorena Eleria kan San Vicente Pili, Camarines Sur. Labi-labi ang pasasalamat kana nasambit ng misis kana makuha niya tulos ang 70,000 pesos na tabang gikan sa serbisyong Kapuarte ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elre Villapuerte patin ni Congressman Migs Villapuerte. Binisita man kasudma ang banwaan kan libmanan tangani mana na magtaunin mga relief assistance na matapos ang sunod-sunod na bagyo na nag-agi sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur na nagwalat ng grabing danyos iperwisyo kaibahan ang mga barangay kan na Mantalisay asin Awayanda. Ini ang pinagadumanan kan na serbisyong Kapuarte ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elre Villapuerte asin ang mga residente sa pinagatawanan na mga relief goods. Iyan tangani man na mga makatapar sa sindang pangangaipo araal daw anasambit ng pagduhol ni relief goods gikan kay Gobernador Luigi Villapuerte asin Congressman Elre Villapuerte. Pinasalamatan kan mga residentes duman sa barangay kan Mantalisay asin Awayanda sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur na pinagbisita kan grupo kasudma. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bago pa man maglamasa sa probinsya kan Camarines Sur ang bagyong Christine, ini ang piga-bisita tulos ni Gobernador Luigi Villapuerte ang barangay kan San Isidro sa Pamplona, Camarines Sur. Antis pa man nag-abot ang bagyong Christine, nakapagduol naman tulos nin ayuda sa barangay sa pagbisita ni Gobernador Luigi Villapuerte. Dakulang tabang para man sa mga residentes na kung saida sa paganda kan nasambit ng paglamasa kan bagyong Christine dyan sa saindang barangay. Uyaan parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Dinis Tarosanan kan San Isidro San Isidro Pamplona, Camarines Sur. Actually kang bago mag-abot si Christine na nagkaigo ng pagbibisita ang katuyang padangat na gobernador, si Gobernador Luigi. And bago pa man po mag-abot si Christine, natawanan ta na po ng asistensya sa tuyang mga kabarangay, natawanan ta na mga food pack sa pagbibisita po kan sa tuyang padangat na gobernador. Alagad po, kayo po yung sidakulang katabangan kang sa tuya pong inagiyan kita katungong ni Christine. Kaya po, dahil gayo na mamati ka mga kabarangay ko ang dahil pa pagkulang-kulang sa asistensyang itinatao. Alagad po, siringan kang na nakatapos atong Christine. Dahil ang sakong barangay po, asin na ang ibang highway na barangay kang Pamplona dahil man po inabot itong baha. Ang naging problema nilang pagbiyo, so po nangyaring stranded po si mga bihikulo na napanupuan sa muyang mga highway. And nag-ibo po kitang ginisip po kita sa to yung mga kapitanes na ito po mga stranded. At tinabangan ta po na makaigwa ng suporta sa ngaran ng ayuda ng pagkatan. Naramdaman po dahil maninaasahan nila. Artiyan kan mga pahayag ni EBC President Barangay Captain Dinis Tarosanan kan San Isidro Pamplona, Camarines Sur. Si Gobernador Luigi Villapuerte asin Mayor Dennis Imperial ang nagtaunin mga ayuda sa mga naging stranded sa saindang lugar sa Banwaan, Kanda, Pamplona, Camarines Sur. Urog na sa laduman kan pagkakanda. Iyan na tangani man na maasistensyan nintabang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur
asin manda lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Pamplona an mga stranded sa parte kanda Banwaan kan Pamplona. O yan istorya ni Barangay Captain Dinis Tarusanan ang ABC President kanda Pamplona. Pero pabukayan itong katuyang lokal na gobyerno ng Pamplona sa pahagi ni Mayor Dennis Imperial. Asin po si Governor, nagtao po ng ayuda doon sa mga nagka-stranded po. Tinabangan po ni Mayor, tinabangan ni Gov na makatabang-tabang po sa pagkatanda. Lalo na po itong mga bahat ng mga pasiring Bisaya. Na mayon man po itong inaasahan talaga hindi yung pwede madulukan. Arti pa yan kan mga pahayag ni Kapitan Dinis Tarusanan sa mga tabang na padagos na itinataw ni Gobernadora Luigi Villafuerte kan Camarines Sur asin man Congressman Elry Villafuerte sa mga apektado kan bagyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakapokus na ngunyan ang liga kan mga kapitanis kan Banwaan kan Pamplona Camarines Sur sa pagtabang sa anom na barangay kan grabing binaha dyan sa Banwaan kan Pamplona Camarines Sur. Iniiyo ang barangay kan San Rafael and Burabud, Poblasyon, Salvasyon, Kagbibi, Asinmad, and barangay kan Kagbunga para sa rehabilitation program arog kanda pagtaon ni NIPA, Plywood, Paco. Ang report na ini kanda grupo kan mga kapitan ang tulos-tulos hinahagad na ni Gobernador Luigi Villafuerte ipadara tulos sa iyang opisina para mapadali man ang pagtao nin ayuda duman sa mga nagkararautan nin mga harong dyan sa parte kan Pamplona Camarines Sur. Ang sabi ni Gobernador Luigi Villafuerte, dali-dalian na nindo tanganing madali man ang pagtaon nin tabang. Uyan pahayag ni Barangay Kapitan Dinis Tarusanan, ABC President kan Pamplona. Rehabilitation. Pero alagad po sa ngaran kang ABC, bilang ABC President sa ngaran kang Liga. Ito pong anom na barangay na naapektaran, doon po kami nag-focus sa gigibuning programa para matabangan po si Kapitan Duman. Arog po kan San Rafael, Burabod, Poblasyon, Patong, Kagbibi, Kagbunga, na kasi ng mga programa para sa rehabilitation program. And the same man po na sa tuyang padangat ng gobernador, inahalat man po yan sa mga programa. Andam man po maray tinda na magsuporta sa mga programa sa pag-rehab po. Lalo na po ni San Rafael na naglubog talaga ini pong yung sa may relief po. Kung ano po, magpakatapos po kami, may legal meeting po kami sa Friday. Pagkatapos po kato, po itong inaalat sa Munigob na i-present po duman, base duman sa mga pangangaipo ng mga kapitanis, duman po sa mga naglubog na barangay. Kaya po, kung ano po sino magkasunduan duman sa Urulay, po ito yung i-presentar po, Munigob. Lalo-lalo na po itong mga harong po ngani na kaipuan po tabangan, araw po kang NIPA, araw po kang Plywood, Paco. Karoon na po yan sa inot nitong agad. Alagad kayo po ano po muna mag-urulay at siyempre depende po sa pangangaipo kung pirang pamilya na ngaipo po kayan. Si Barangay Captain Dinis Tarusana kanda Barangay Barangay San Isidro Pamplona Camarines Sur asin Human and ABC President kanda Pamplona. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, luway-luway naman na nag-aabot ang tabang na nare-resibing niyan kan na probinsya kan Catanduanes gikan sa mga ahensya kan gobyerno, mga pribadong grupo na nagapapadagos na nagre-respondi sa pangapudan nin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur and pagdagsa kan tabang sa Catanduanes poon kana mag-resume na ang biyahe kan eroplano asin man na barko na iyo ang pinaka main of transportation sa sinambit ng lugar. Ang Catanduanes iyo ang nalagarto kan super typhoon na Pipito kung sa inini naglandfall. Uya si Camille Gianan ang tagapagtaram kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes. Dito sa probinsya, patuloy po ang ating recovery response operations po. Siyempre, we are very thankful yung mga biyahe ng barko at aeroplano po ay nag-resume na po noong Lunes. Kaya paisa-isa na rin pong dumarating yung mga tulong na ating pinanawagan
sa mga national government agencies, pati na rin po sa mga private organizations sa NGO po. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pasadaan tan linya magali kay Mike Gravito. Mike. Binabit ang naging kaubahan na siya pagpapalamat kang lampas ang Division Tos na mga estudyante sa elementary buo na kinder hanggang grade 6 dyan sa San Fernando Elementary School. Matapos na tinda, anak darahan ng mga school supply kan grupo kan Timo Anak Pamplona. Kasod ba kana magabordahe sa nasa bitang eskwelahan tinda municipal councilor Tinda Nabar kay bahan si councilor vice mayor aspirant Ganda Lanyada ang arinang itao ang mga papel, mga ballpen, maging lapis, eraser na gamit na mga estudyante sa San Fernando Elementary School. Kung matatandaan, igwa na nagkabaraan mga estudyante sa nasabit ng eskwelahan ang nagkawarani ng mga gamit kung kahit nagmarahay kana grupo ni Kagawad Ganda Lanyada asin man ni Konsehal Tinda Nabar na maghanap ni na mga sponsor tanganing makapagkatao ng mga school supply sa mga kakian na pula man ang naging pagpapasalamat kan mga maestro asin mga maestra na tabang nani na pinagtao kan Timon San Fernando sa saindang mga estudyante. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Barata, sigurado. Si Presidente Bongbong Marcos ang personal na nagdumaan sa probinsya kan Catanduanes para personal na ihatod ang tabang sa mga apektadong pamilya kan Super Typhoon Pipito. Sa pagbisita kan Presidente, nagtao ini nin 50 milyones pesos sa gobyerno probinsyal. Apwer kan mga food packs na daradara kan na Presidente, asin man kan na mga ahensya kan gobyerno na kaibahan kan Presidente. Uya si Camille Gianan, tagapagtaram kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes. Malahato kami nagkasama tayo so far na yung biyahe po ng barko at aeroplano ay bumalik na dahil yung it allows the donations from outside of Catanduanes na makarating na po dito sa Catanduanes at paisa-isa na po silang dumarating pati yung mga national government agencies and heads natin sina PBBM pumunta dito po kahapon. Sa situation naman po, base sa datos po na nakuha natin ngayong araw mula sa PDRRMO, umabot na po sa 32,000 yung damaged houses dito sa probinsya. Out of the 32,000 po, 7,700 doon ay totally damaged at 25,000 doon ay partially damaged. Again, this is an ongoing report po mula sa bawat NDRRMO sa lalawigan. Base naman po sa report ng sa ating status of lifeline sa kuryente po, 22 na po ang energized na barangay dito sa lalawigan. Pero malayo-layo pa po yan kasi 315 po ang barangay namin dito. Ang communication lines o signal po nananatili po na sa 2 munisipyo lang ang mayroon so far, which is Dirac and San Andres po. Si Camille Gianan, tagapagtaramkan Catanduanes sa provincial government. Mientras tanto, maski nga ni grabing distrutso ang winalat ka na Super Typhoon Pipito sa pag-landfall kani sa probinsya kan Catanduanes, nagpasalamat pa man girarisinda sa mahal na Diyos huli mayo nin saro na buhay ang nagadan na sa saindang mga residentes. Maabot man sa 170 milyon na mga tao ang nag-evacuar asin iyan sagod ngunyan basado sa record kan DSWD, egwanin 95,000 anyaon pa sa evacuation center nag-i-star ulitaan mangini nawaranin arong kan magkagaraba kan super typhoon na si Pipito. Uya pa si Camila Gianan kan Catanduanes. Ayan po, so far po, good news din po, zero casualty po tayo dito sa Catanduanes, wala rin pong missing. We are very thankful na naging gano'n ang resulta dahil na din po siguro sa preemptive measures na ipinatupad ng lokal na pamahalaan, pati na po ang ating mga munisipyo at barangay po. And po, sa bilang po ng mga damaged houses na pumapasok kada araw po, meron pa po tayong sa ngayon po, yung cumulated po, kumbaga yung naitala po na total simula ng bagyo is 170
1,000 na katao po yung nag-evacuate. And ngayon po, based sa, again po, sa report po mula sa DSWD, nasa 95,000 pa po yung wala po sa kanilang mga bahay o nasa evacuation centers o iba-iba pong lugar na pwede mapagsilungan dahil na rin po na sira ang kanilang mga bahay. Mientras tanto, madepende pa sa tabang na maabot gikan sa gobyerno asin man sa mga private individual o private group anda pag-recover kan probinsya ng Catanduanes. Inihuli man kang grabing distroso na winalat kan Super Typhoon Pipito. Alagad, syerto ini, bulan anda pag-uurulayan alagad kun pirang bulan madepende sa tabang na maabot sa sainda. Base sa record kan na PDRRMO, anda damage sa salado kan agrikultura uminabot sa 1.2 billion pesos. Grabing apektado ang produksyon kan na abaka. Maabot man sa 507 million pesos ang nadamid sa lado kan infrastruktura. Piglalauman na masakat pa o madakula pa ang danyos. Ninulit sa kudunyan nagsasagibo pa kan pinag-aapod na clearing operation sa mga tinampo. Uya si Camille Gianan. Opo. So, we're comparing the damages po with Super Typhoon Rolly. Ang difference lang po, ngayon po, ang mas nagrabe ay yung northern part. Yung part po kasi sa Super Typhoon Rolly, southern part naman po. So, yung recovery namin po doon sa Super Typhoon Rolly, nakadepende din po sa tulong na nakuha namin from outside of Catanduanes. Kasi we cannot do it alone po. Definitely, our resources will be depleted. Ang mga tao din po namin, mapapagod at mapapagod po ito. Yung Super Typhoon Rolly, inabot po kami ng ilang buwan, and yung meron pa rin pong mga tao dito, mga buildings na up until now, may mga remnants pa po na need pang ayusin po talaga. So, baka ganun din po yung mangyari. Again, depende na lang din po kung gaano karaming tulong ang aming Arti pa yan kan mga pahayag ni Camille Gianan na tagapagtaram kan Catanduanes government. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyen na kaibanan dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba. Salamat po mapasatuya pulugod ang biyaya pating bendisyon kan mga Diyos. Basta barata, sigurado.